Okay, so this afternoon, mga igsoon, nagpadayon ta sa people in the New Testament. And then we are still in Jesus Christ. This is number 28. Nagpabilin sa manifestation of the earthly life of Christ. So nindot jud kayo nga masabtan na to, may bawaan na to ang iyang pag-anhi diri kung unsa may kapuslanan para nato. Alright? Kay si Christ nag-sacrifice sa iyang kinabuhi. Though He knows everything already, kay bawo na siya, sugod, hantod sa katapusan. We have an all-knowing God. Kay bawo siya matag lakang nato. Even before we make the decision, He knows. Mao na mausab lang na, mga dautan na tong mga laraw sa kinabuhi, mausab lang na siya kung manawag ta niya, magpatabang ta niya. Kaya kung dili ta magpatabang niya, sa agyod ta. Alright? So, before ta mo padayon, mag-ampo ta. Let's all stand, please. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Thank you for each and every one that are here, ready to learn and ready to listen to your preaching. I pray that you will use me, empower me, speak through me, O God. And I believe that 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. And I also believe, dear God, that I am nothing without you. So please allow us, O God, to enjoy your presence this afternoon. And this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is, Jesus is anointed in Simon's house. Nahitabo sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, nga ni-visit siya dito sa balay ni Simon, the Pharisee, and then, nahitabo, usa ka talagsaon nga panghitabo, nga nakapakurat sa Pharisee. Nga nakakomento siya, mga kaigsunan, kabahin ni Christ sa iyang pagka-all-knowing. So usahay sa atong kinabuhi, mahitabo sad na, nga naay mga panghitabo, and then we can question God. Di na lang yun ta, mga kaigsunan, mo salig sa Ginoo ba? Kung ni-believe yun ta, nga si Christ is the very God that we worship, siya ang pulong nga atong gikaton, siya ang pulong nga atong gibasa, siya ang pulong nga atong gi-learn, gihimo natong final authority sa kinabuhi. Sa dihang mutingog na, sa dihang mutudlo na siya, dili na lang nato dapat questionon or dudahan, mga kaigsunan. The best thing we can do to the preaching of God's Word is to agree, atong tuhuan, mga igsoon, unya atong ikinabuhi. Dili nato buhian. Kay kini kinabuhi man ni gitawag ko ning word of life. Without the Bible, we cannot find our life. Kay sa dihang watan na luwas, natay dagha planos kinabuhi na to, mga igsoon. Kay ikaw may nagbuot. Karon nga naluwas na ka, do ikaw gihapoy pa-decide doon sa Ginoo, pero dapat ikay nag-decide, pero siya gabuot. Because if it is not God nga nagbuot sa atong kinabuhi, wa na, tulimbang ta sa unahan. Unya asa raman gihapon ta balik. Pareha na mga anak ba? Ang atong mga anak, na sila kaugalingong una-una, na sila kaugalingong plano, gustos kinabuhi. Pero usahay, kanabitong mulihis sila sa atong giya. Di man na sila kasabot nga nilihis sila. Are you listening? Kinumdum mo sa atong gitudlo nganin ng buntag, the old nature and the new nature. The old nature will be attracted to the world. And the new nature will be attracted to the Word. So, duha ang iyang, lain-lain ang iyang attraction. Karon, kung mas na-attract ka sa kalibutan, meaning, low ang imong spiritual inputs. Low ang imong Bible reading. Magsige kag kapildi sa imong spirituhanong kinabuhi. So, wala nimo na kinabuhi si Christ. Nagpadayon ka sa pagkinabuhi sa imong flesh. So, there will be times, mga igsoon, ang atong mga anak mahitabo na. Pero tanaway, gabot sa unahan, sa diyang di sila mutuman, natulimbang sila sa ilang kinabuhi. O tanawa, kinsa man ang naadiha. Sa diyang natulimbang na.
Muna usahay kini mga young people makalimot ba? Kinsa man jud ang tinud-anay nga nahigugma nimo. Dili ka lang nasugatan nimo sa eskina nga taloy-toy kay ilong. Malulot kay mga mata. Nga kung mutan-aw mga igsoon mura og kanang unsay nga anang langgama nga magan. Unya perti pud nimo ka nalukmay pud ka sa iya mga pananaw. Nagtuo ka nga mauna ni ang kabubuton sa Ginoo di makitaan sa eskina. Ang kabubuton sa Ginoo di makitaan sa Facebook. Ang kabubuton sa Ginoo dili makitaan sa online. Ang kabubuton sa Ginoo makitaan diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Og ang nangalagad sa Ginoo mauray makakita sa giandam sa Ginoo nga nangalagad pud sa Ginoo kay never i-allow sa Ginoo nga ang iyang anak ka nangalagad makuha sa mga tao nga dili iya sa Ginoo. Magkagubat mga igsoon. When it's best to learn God's ways so that we will know God's will, because God's will is the best mga igsoon for our life. Mauna nga kinahanglan i-feed nimo ang imuhang spiritual so that the carnality side of your life mapildi siya. Mauna nga sa dihang moali na si kanang Satanas sa imong daan, pahawa Satanas. Diba? Resist the devil and he will flee from you. Mauna, nganuman, nakikuyog man ka ni Christ. So muna kuyugan na to si Christ mga igsoon. Karon ato siyang kuyugan sa balay ni Simon. Are you ready to go in? Alright, so sa may to i-learn ani, number 1, the setting. Lisod kayo nga naipanghitabo na di na to ma-imagine usa may hitabo. So this is the plot and setting of the real situation. In Luke chapter 7, 36 to 38, ingon sa Bible, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. Dara, ang another person nga ni-enter, mga kaigsunan. 37, and behold, a woman in the city, which was a sinner, giklaro yun ha, babae nga makasasala, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Nagda siya og alabaster box, mga kaigsunan. And the amount of that, igsoon, naanay daghan nga nagkwinta-kwinta ani, so di na lata maglabad-labad sa atong ulo sa pagkwinta, mga igsoon. It is a 1-year salary. The price of the alabaster box. Okay, so gidala sa babae, ngadto kang Christ, in verse number 38, the Bible says, and stood at his feet, behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Talagsaon nga pangitabo. Nagihimo sa usa ka babae nga makasasala. Sa ilang panahon, sa iya lang daan nga pagkababay, ubos. Mga igsoon. Ubos nga klase nga pagkatao. Gitaytulan pag sinner, asa naman lang siya ibutang. Wala na gyud siya value. Mutanaw ang mga tao niya, yamid na ang iyang madawat, mga igsoon. And this is the kind of woman nga nisud dito og nihuga sa tiil ni Jesus, pinaagi sa iyang luha, mga kaigsuonan, og gipahiran sa iyang buhok. A sinner. So that is the scenario. So kung imo ma-imagine, kung ikay ni tan-aw, unsa man dayon imong mahuna-huna? Okay, ni Sulbi at tag-apil sa balay ni Simon.
Unsa kay imong maunahuna nga nikalit lagbutho tong babae unya gibuhat ni niya. What will you do if you are with the Lord? Papawaon nimo no. Day. Respeto sad gamay day uy. This is the Messiah. Get out. You are not invited. Dagan kay pwede mahitabo. Pero mga igsoon, igo ra man ta mo tan-aw. Di man ta pwede kahilabot, di man ta pwede mo usab sa senaryo. So atong tan-aw ning unsay nahitabo. Number 2. Simon's judgment and Jesus parable. Atong paminawon ang judgment ni Simon sa iyang nakita sa gibuhat sa babay. In fairness, wa niya badlunga bisag iya tong bay. Pero naa siya judgment nga gibuhian. 39 to 43. Now, when the Pharisee, which had bidden him, saw it, he spake within himself. Wala gisulti ha? Nagtanaw ra? He spake within himself, saying, this man, if he were a prophet, nanay doubt, would have known who and what manner of woman this is that touched him, for she is a sinner. Giyon sa niya pag-judge through what? Thoughts. Wa niya gisulti. Gidudahan niya kung prophet pa ni tinuod. Nakailan ni siya sa babay nga makasasala ni iya ni gibadlong. Ingunana man ta. Pag makakita tag tao makasasala, mura man day tag si kinsa maghinawak na, hey! You are a sinner! What about you? Amen. What about you? We are all sinners. Nga naghuwat rata sa mercy sa Ginoo. Alright? So si Simon, iyang judgment mga kaigsunan, murag di tingali ni propeta da. So in verse number 40, mga igsoon, nagingon ang Bible, and Jesus answering said unto him, wa siya gisulti ha, pero naitubag. Kung ikaw to si Simon nga naghuna-huna ka ingon ana, unya gitubag ka sa imong gihuna-huna, what will you think? Allah, nakaibaw siya sa akong unahuna. Simon, ingon si Christ, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. 41. There was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? So kay ni kuyog matagsod, nakadungog man ka, unsa may imuhang tubag? Ha? Kinsa man ang mohigugma sa nagpautang? Ang katong dakong giutang. Pareho ra silang gi-forgive, pero mas dako to iyang giutang kaysa usa. So ang katong dakog utang, atong butangag numero 1,100,000. Giquits tanan. Ayaw na lang tog bayri inyong mga utang. Asa nila ang muhigugma sa nagpautang? Ang niutang 100,000 o ang niutang og 1 million? Absolutely yes. So ningon dayon si Simon sa verse number 43, Simon answered and said, I suppose, wapag yun niya gidirect ba? I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Pagpakan na to inyong judgment. Kay sakto po mo ba? Hindi na ba sila mamakpak? Sige, ako nalay pakpak ninyo. Sakto kay mo. Sakto kay mo. Pariha mo ni Simon. Ingon si Christ, sakto ka.
Nakanindot ni Christ ba? He wanted you to see the good side of you. So sa dihang nakita ni Christ nga si Simon dautan og huna-huna kabahin atong gibuhat sa babay, gusto ni Christ nga makita ni Simon the good side sad sa iyang kasing-kasing. Nasakto. So iyang gi sterilize ang iyang utok. Oh, di nakahibaw ka nga kato di ay dakog utang, mao di ay to ang mas mahigugma sa nagpautang. Ug diha nahimugso ang point number 3. Jesus responds to Simon. Unsa may gitubag ni Christ ni Simon from 44 to 47. Nindot kayo, straight, wala gyud niya gipastorya si Simon. Ingon sa 44, and he turned to the woman and said unto Simon, seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet. Strike number 1. Thou gavest me no water for my feet, but she had washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Nga imong gitawag sinner. Hala, si Simon, wa na gyud katingog. In verse number 45, thou gavest me no kiss, but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. Ang pinakaubos, mga kaigsunan, nga humility. Pinakalo na gyud. Kaysa ilang kustumbre, ang tiil pinakahugaw, mga kaigsunan. Gipahiran sa luha, gihugasan sa luha, gipahiran sa buhok, gikisan pa jud. Hilaliman ka ana, unsa na nga klase nga pagpaubos? Makasasala lagi, pero nagpaubos. Sa 46, ingon si Christ, my head with oil, thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore, I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. So unsa may balik ato ni Christ ni Simon, grabe manigsala, na forgive nako siya, o nagdako iyang gugma nako. Ikaw kay buutan magkagamay ra ko napasaylo para nimo, o nagamay ra imong gugma ihatag nako. Tanawa ra gud. Ingon ani gyud ta mga kaigsunan. Kinsa to ang grabe o kaagi sa kinabuhi. Sa dihang na forgive siya, bisang paglangkato ni mo dihas tiilan sa Ginoo, mukupot yun. Ang akong kinabuhi, utang na ninako sa Ginoo, nga kung wa ang Ginoo, wa nako karon. Pero katong nagunahuna nga buutan kayo, mo na Pharisee sa church. Diba? Kanang nataw mga kaigsunan nga hapit waysa. Nagtuo siya nga perfect na siya. Unya naapil sa simbahan ay maunay kusog kaayo mangita og kwan hasta mga kanang nilakwan, sinuluban, inistoryahan, makita na niya. Kay buutan man siya. Naabatay ingon ana diri. Repent. Not repeat. Kay di yun na maayong gawi Kay kitang tanan, kung imo na yung i-equal mga kaigsunan, kani kay gi-compare man ni Christ, kinsa to'y dagkog sala, gamay sala, pero sa kamatuuran, in the book of Revelation, mga kaigsunan, pantay-pantay ang pagpamakak ug ang pagpatay. Pariharag silot! Maimpirno ra gihapon. Mao na pag-atubang dito sa hukom, lagi mo reklamo. Kaya ang iyan sala, namakak, imperno ka. Di ba? Unya, pag-ingon na niya, hala, namakak naman ko kato siya, kay nagpatay man to siya.
Labaw na maimpirno ka, kay wadyo ka kabasag Bible. Wadyo ka kabasag Bible sa imong kinabuhi. Parihara na. Amen? Parihara nagsilot. Basta sala, mga kaigsunan. Pero diri, gihimo lang sa Ginoong illustration, kay tinuod man na sa atong side, kung dako kay tag mga nahimo nga dili maayo sa atong kinabuhi, sa dihang gitagaan tag mercy sa Ginoo, mga igsoon, giusab ta, gitagaan tag bag-ong kinabuhi, gitagaan tag nindot nga talan-awon sa atong kinabuhi, giusab sa Ginoo ang atong desires. That if God did not change it, maybe wa nataan ni kalibutan na. That person will love God the most. So mo na ko ang imong tan-aw sa imong kinabuhi, okay ra kagwa ang Ginoo. Mo na gamay ra imong gugmas bulhaton sa Ginoo. You will become the Pharisee of the church. So I hope that you will consider, mga kaigsunan, that God's mercy is the same to the person who commits sin sa dako o gamay. Kay kana tanang sala makapaimpirno gyud na kundi na mapasaylo. Kay ang bayad sa sala kamatayon. Mo na dili pud ang sala mo nakaingon na impirno ka. Kay usa ra may reason ngano na impirno ka, rejecting the Savior. Because of your unbelief. Kay niyo man ang Ginoo dili siya mo hukom sa kalibutan, di niya tapuson hangtod ang tanan makadungog. So unbelief gyud problem. Pantay-pantay gyud mga kaigsunan. Dili gyud ka pwede miingon nga ay nagtuo magud ko nga kuan wa magud ko kadungog, dili pwedeng di ka kadungog. Gisulti na sa Ginoo, mobalik na gani siya, nakahibaw na tanan. Ang nakanindot, kung sigurado kang malangit ka, nindot ang mobalik na no? Ganahan na mo mobalik ng Ginoo? Tinuod gyud mo ganahan mo? Nakuyawan na sila sa sunod. Nganong maka nag-discipleship? Nga mao man ay pamaagi nga mobalik ng Ginoo. O naay mga lugar nga wa pay simbahan sa Baptist mga kaigsunan. O sige, magdata, mag-discipleship na dito. Then atong i-train ang mga tao. Then ma-establish na ang church. Disciples ang naa sa sud. Kaysa magtukot tag simbahan mga kaigsunan nga atong ibutang mga dahon, mga basura, nga inigkalaya, mga palid. Mga buwak nga wala na, pinukpo nga buwak, buta na to dito. Aninduta sa ilang simbahan, lively kayo, beautiful. Nangalaya naman. Paghapak sa hangin, nangapalid, asa naman tong nadiha, mga lively kayo. Wala, kay di man luwas. Wa may kinabuhi. Muna kinahanglan ang atong buhaton, if you really want Jesus to come back soon, keep on making disciples. From near Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pagkaniduta kung tanan, naka-engage na. So muna i-respond ni Christ ni Simon. Si Simon, wa katingog. So, mura siya og nakuan, mura siya og naulaw ba sa iyang dautan nga pangunahuna. Kay tinuod man, gisrikan man siya ni Christ, nisuod na ko diri sa inyo ha, wag ka ni hugas kung tiil. Pero ang babae, pagsuod niya, ni diretso sa akong tiil, gihugasan kog luha. Gipahumutan pa. Pero ikaw, wadyo ka anak kahimo. Unya, igisaway ni mo ang babae. Diba? So para ni Christ, mas dakog sa to si Simon. Pero para ni Simon, biniyag kamay ra sa, kaya nakahukom man siya sa babae nga sinner. Sa to pa siya di. Pero, kung imong sabton kani si Christ, nindot nagug kay siya. Kung bright lang yung ka, kasabot ka sa iyang gisulti. Tabla ra nga iyang giingnan si Simon, gamay ra imong gugman ako, kaning bayhanan ako. So kinsa diri ang dako og gugma sa Ginoo? O gamay.
Ayaw na lang og tingog kay kibaw ng Ginoo. Di na nato hasol-hasulon atong kinabuhi. Amen? Kibaw ng Ginoo ana, ang ako lang siguruha. Recall how Jesus Christ saved you. Changed you. Forgave you. Unsa may mga sala nga nabuhat nimo nga gipasaylo sa Ginoo. And continuously doing. Kinaman tayo mga nabuhat gyapon ng mga sala, and then God's mercy naagyapon. Naghatag gyapon natog chance. Ingon ana kanindot ang atong Ginoo mga kaigsunan. Number 4 and last. Jesus forgives the woman. Gipasaylo ni Christ ang babae. In verse number 48 to 50. The Bible says, and he said unto her, thy sins are forgiven. Pagkadungog sa mga Pharisees. Lain na sang isyu ni. In verse number 49, the Bible says, and they that sat at meat with him began to say within themselves, nasad, who is this that forgiveth sins also? Kinsa man ni siya nga makapasailog sala? So, wag yun kini mga tawhana, wag yun nituog yun. Kinsa na ilang kuyog diha. Amen? Another issue. Mo man na sa atong kinabuhi, daghan kayog issue. Mga kaigsunan. Kanang nabuhatan ka og dautan kaayo nga binuhatan unya napasaylo nimo. Ang mga tao nga nakailan nimo, sawayon ka. Naunsa ka man nga imo matong gipasaylo nga perti man atong maldituha. Ako pa ato. Napay suggestion. Ako pa to. Di na to masilawag adlaw. Di ba? Mo kay nakatikita tingnan dito sa salida ba? Hindi ka na sisikatan ng araw. Gitiman-an niya. Ingon ana man ta. Grabe ta nga mo dumot. Grabe ta kitang tao ta ba? Grabe ta mo hinumdom mga kaigsunan og mga bati. Unya kanang bugo kay ta mo hinumdom og nindot. Di ba? Kaysa dihang okay ra ang relasyon, nindot ra kayo, galipay-lipay mo, di jud ka mahinumdom atong gibuhat niya nga nindot kayo para mas malipay ka. Pero sa diyang nakasa na siya, hinumduman gyud nimo mga bati kayo sa una para mas maglagot ka. Di ba niya ang yan sa karon gamay ra kayo. Sa imong kasuko nga 100%, mga 10% ra. Imo pa na itong gi-offering sa Ginoo? Di ta to mudako nga padakon sa yawa imo kalagot, mawaon ta to. Ang problema tanawa tinuod yun eh. Sa diha makasa ang tao, hala, kut-kuto ni mo tanan, hasta to gipansuksuk sa kawayan, kaya panalitan mo, sa. Di ba? Ingon ana ta, klasit nga, kita mga tao, mga kaigsunan, o tanawa, di ba okay na mo? O, kamong nagtapad, di ba okay na mo sa usag-usa? O, mas mapunan imong kalipay kung magsikag hinumdom, ana imong holding hands, imong bana. O, dili uyab ha, kanang bana. Asawa. Tapad mo, unya, may hinumdom ka, samtang nga holding hands mo, hinumdom ka nga, gipalitan ka niya mahalon nga sa nina, inana, jewelry, ana, mukalit na kaghag, ano ka? Kinumdom lang ko sa imong nindot nga gibuhat ba? Nindot, ano? Di ko ka mahutdag gugma. Pero, mo ba na mahitabo sa realidad? Ninduta man nagmauna. Usbon ka nila to atong gawi. Kay Kristohano naman ta. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mayunay ka nga, wapa na nahitabo, pastor. New gani.
O kabantay mo, daghang kay New diri. Ang mag-birthday, di pagastuhon. Kung inviteon ka, ikay gasto. Laliman ka, nag-invite ang birthday 20. Nya siya ra usa pagastuhon. Unyag ang 20 mo chipin-chipin. Pakano nilang usa, di. Bungga kayo. O di ba something new na? Old things to ka nang, ang nag-birthday, mangutang itaon mo loan. Nya pang investment, di yun ka loan. Pero wag ka nang pagpakaon sa mga andam na mo kritik sa imong pagkaon, imong gilunan. Tanawa ra gud. Wag yun ta. We don't know how to do right sa atong kinabuhi. Muna mga sipyat ta, mga kaigsunan, dili maayo ang atong kinabuhi nga mag-agad ta sa atong pagkakita. Kaning old ba old? New na ta. Amen? New na ta. So learn how to remember good things. When you look at the person, kanin siyang tawhana. Di ba? Ginikanan og anak. Kanindot naman lang kung ang mga anak makahinumdum ba? Nga sa diha kay imo anak nakakita sa nagkugos bitog bata unya nagkalisod pa. Nya makinumdum siya ba nga ana tingali akong mama no sa gamay pa kuno. Nya mo kalit laghag ba sa mama ba? Ma, thank you. Ngano man ka? Di nakita manggugog kanang nagkalisod ba nga kuan tingali nagkaagi pug ka anak ba? Di man day lalim ning pagpadako og bata. Di naka-appreciate ka unta. Ang problema, wa makipakialam, ikaw man naghatag og pain. Ikaw may nahimong killer sa imong parents. Imbis ikaw ang painkiller, imo man gibuwag, ikaw ang pain nga nakakill sa imong parents. Ay buwaga. Dapat ikay makahumpay mo na ang mga ubang mga tao adto na lang sa itoy. Adto na lang sila sa itoy kay pagkaluyan inigabot maglukso-lukso na yun. Lingaw kayo isugat. Ana-ana din sa ikog ba? Linduta sa itoy. Mo na bisag gihutoy na itoy gapon. Laliman ka na. Wala gud siya kabantay nga din siya kalakaw basta-basta kay nang itoy. Di pa gyud masugo. Ipa-ospital pa. Tanawa niya ang pagkaon mas mahal pa ang pagkaon sa itoy kaysa iya. Pero nganong ni sukol man ang mga tao ana. Kay wa nagay mo paraig niya. Itoy ra. Uy, mag-usab ta, uy. No? Kamong mga, mas love pa ninyong mga itoy, hala. Tanawa na ang inyong mga, kung ginikanan na, mas love nila ilang itoy, uy, kamong mga anak, kung nauna, basig wa na mo nagkuan ba? Wa na mo kinumdum, unsa di ay kapait, kaning pagpatubo. Og kanang anak. Tay panaminaw mo? Try to remember the good things. Dili lang kay kanang bad things. Kani si mama strikta, kani si mama kanang daghan kay bawal, sige lag bawal. Okay among gitanaw, puros man bawal. Wa man imo tan-aw atong gialaw. Di ba? Nabiya daghang gialaw, wala ka naka-appreciate. Kay ang gusto nimo katong bawal. Ang katong gibawal, mao to ang kanabitong mo pa-engage or mo pa-activate sa imong carnality. Maunang gibawalan ka. Pero ang problema kay wa man kakita ana, it is for your own protection. Wa man kakita, ang imo kay padayon ra man ka kay makalipay nimo. Pasalamat ka, ganay mamadlong. Moabot ng panahon, wa na sila. Sa dihang wa na sila, diha pa mo ipikto ang imong kagahigo. Diha pa ka makahinumdum. Diha pa ka mo adto sa lubnganan. Ug moingon,
Pa, nganong nibiya magka? Sa diyang buhi pa, ang anak ni Biya, huwag yun naminaw. Muna cherish the moment. Listen to the instruction. Muna nakanindot, kita mga bag-o na ta, muna nga sa atong pagkatao mga kaigsunan nga makikita mo tanaw bati, ato na ng hunungon. Kay pitindaghanaan ng bati yun sa tao. Ang atong pangitaon ka lang nindot. Kay talag sa unra. Muna atong i-cherish. Muna atong hinumduman. Sa diyan nakasa siya nimo, ang imo ding hinumduman, kabuhat mo sa niya maayo na ko, God. So okay raw No, masipiyat mo yun ng tao. Pero nindot man Muna gibadlong yan as Ginoo. Ang ba nga muday, mausay mo tunglo. Di ba? O dapat ato i-consider. Nagkuyog-kuyog man ta ni Christ, gilearn man nato siya. Sinner para nila, forgiven para ni Christ. So how do we consider other people sa atong kinabuhi? Will you be the judge of their mistakes? Hello? Labi na gyud ka nang wa kay labot ba? Nya may kay kamo tambag. May kay kamo tambag, bawsi na ba? Bawsi na. Paita no? Mo ba dilig gidilig na pag-adtog court kay bawsi man dahil kasagarang kaso masangat dito. Kay gipang daog-daog ang mga babae ba? Mo na di man kabaws, mo na gitagaan sila og kanang kuan, kanang pabor ba sa balaod, bawsi. Attorney, unsa may kaso aning akong bana nga daog-daogan man kayo ni? Bunogon man ko. Di pa ko tagaan og budget. Unya pagkahuman magsigig pangitag pagkaon wa may lutuon. Ay ikiha nagbawsi, bawsi. Ang balaod na mo'y naghatag og kuan pabawson jud. Pero ang tudlo sa Bible kung Kristohano ng babae, pakitai ra gyud og nindot nga pag-alaga. Unya ang imong inistoryahan chase. Bisan ikaw gisigig chase og bunal. Di ba? Bisan gibunog ka, pagkabuntag na agihapoy linuto, lami gihapon, na agihapoy kape, pagkalisura anak pastor, tinuod yun. Kay kamaayo naman ang hiluan. Di ba? Kamayo na lang hiluan. Unya, Kristohano man ka. Nagano ng bitsin, lamig kayo, pero paduho na. Pero ang gisulti sa Bible, pakitaan na gyud nimo kaayo. Hangtod nga kanang imong bana, mausab ang iyang batasan. Na story mga kaigsunan, as we close kay, usa na lang ka verse. Sa di pa ta mo basa sa last verse. Nay usa ka babae nga ang iyang bana maldito, unbeliever. So na-invite siya church. Natudloan siya church. Unya samtang matudloan siya ang iyang bana wa man diha kay gitrabaho man. So inig wala iyang bana, so gidisciple siya, gitudloan sa pulong sa Ginoo. Nakakaton. Karon nag-invest og nagtigom ba palit siya Bible. Pagkakita siyang bana. So man ni. Ngano na makaingon ani? Kasab-an ang iyang asawa. Pagkuman wala na gyud siya, wala na gyud kay gimaymayan gyud siya bang ayaw jud sukol ha kay Christian na biyata. Yun na pagkahuman gigisi ng Bible gigisi siya bana. Bunog na sad siya. So okay na siya. So kuha na sila yung Bible. Wa siya ni sukol pero na siya Bible. Nadugay gitabangan na siya sa nag-disciple niya. Mo na itik-supply yung Bible na sa yung Bible gisi na. Gilapay na. Na siya bago na siya bagong Bible. Mo pasalamat sa taning mga discipler ba nga mo invest. Kamu yung gigising Bible. Ay, saan siya
imo man sa nang gipagisi nung way klarong disciple na. Di o sa gisabot bag unsay sitwasyon paminawa sa ninyo eh. So, mo na to. Pila na ka Bible na nagisi. Unya, inikabuntag, preparado ang pagkaon before siya mo duty. Pag uli, asikasuhon siya. Tigaag pagkaon. Andamon ng higdaanan. Huwag yun siya ni palyar sa iyang pagkaasawa. Limpyo sa nina, bisag nagkabunog-bunog na iyang naong, labhan gihapon, limpyo gihapon, huwag may nausap. Para sa iyang bana ba, huwag may nausap nga treatment. Perti naman ni bunugan ni bayana. Nadugay ni iyang bana, adlaw sa Domingo. Din siya, kanang imong lakon ika-Domingo ba? Dadagod ko rihagod. Dadagod ko. So, ni Kuyog iyang bana, pag-abot simbahan, nakarealize siya sa yupan ako eh. Dito pa siya nakarealize, unsa kadako ang iyang nabuhat siya asawa. Sugod na gid ato. Ang iyang bana mo, na inilid siya asawa, nimba na ta. Pero dili lalim. Mga igsoon, pag tumanon na gyud nimo ang Bible, epektibo. Pero kung magbutbuot ka sa imong kaugalingon, imong butangag kanang stapler wire ng kanon sa imong bana, nya magampo pa ka nga matuhon unta. Di gyud kalabanan sa Ginoo. Hinumdumi ang kasing-kasing sa tao nanas kamot sa Ginoo. Kung ikaw nga gibuhatag dautan naa ka sa Ginoo, He can turn that heart whithersoever He will in favor of you. Mao na nindot kaayo nga masunod gyud nato ning kanang sugo sa Ginoo ba? Tudlo niya. Last verse. And He said to the woman, thy faith hath saved thee. Go in peace. Dili tungod sa paghugas sa tiil. Dili tungod sa luha. Mga igsoon, dili tungod sa pag-iatrapo sa buhok o sa ointment. Dili to siya. What to say appeal sa pagpasaylo. Sa tanan nga gibuhat sa babay kang Christ o sa ray dimensyon ni Christ, thy faith hath saved thee. Go in peace. Mao ni sa atong kinabuhi, bisag unsa pa ka kabuutan, di gyud na makapalangit nimo. Di na makapaluwas nimo. O bisag unsa ka kamaldito, kung mudawat ka ni Kristo, di gyud na makapa-impierno nimo. Faith is the very thing that we need in our life. To have a new life. And even now that we are a believer, luwas na ta karon, we ought to live by faith. If Christ can save our souls, He can save our situations. If He can provide His only Son to die for us, how much more the needs that we have? Taana sa Bible. Why can't we live believing in His Word, serving Him, with all our hearts? Muna nakanindot, nga usahay, di na nato usahay. Kanunay tang magkuyog ni Kristo. When you read the Bible, go with Him. When you read the Bible, imong imagine ba nga usa ka nga nilingkod dito nga gitudloan ni Christ. Usa ka nga iyang gisugo, usa ka nga mutuman niya. Ingon na dili kay magbasa kag Bible para lang mahuman ang chapter, pila na ganito akong goal, pila na lang to ka chapter, oy. Unya kung magkulor ka diha mga kaigsunan, hala gikuluran na tanan bisag way basa-basa. Para inig-check sa discipler humanan ni tanan. Oy man na. Kapuya, gikapoy pa. Kaway klaro nimo pagka-Kristohano noy. Basahan na
mao'y basaha. Mao ni muhugas na to. Tubig ni, mga mulimpyo sa atong kalag, mga kaigsunan. Kung di ka mubasa, di ka mabasa. Saan yung ligo nga, way tubig? May kaldero ka, kaya pwede rabas. Kuskus bas, wa may tubig, inya tayhop, trapuhan, wa nang hugaw. Balas ra ba? Pero di man ka kaldero. Tao man ka, hugasi ko na imong salag balas. O, kanay imong lawas lang, hugasig balas, kaligo. Unya balas, sugdi sa o. Mahibong lang kang nabasa naman. O, dugo na dito. Pasalamat tayo na ipulong sa Ginoo. Yugasan ta, gibag-o ta, unya dili lang kay kana, giprotektaran ta. Mabida na, natay mga pagampo, cover us with your precious blood. Because with the precious blood of the Lord, it will never dry. Kanunay presko ang dugo ni Jesus. Cover me with your precious blood. Ang yawa, dili na ka penetrate mga kaigsunan sa dugo ni Jesus. If you believe. Amen? So our faith could make what the Bible says happen to our life. Kung wakay pagtuo, di ni mo activate. So our faith is the activator of what the Bible says. Believe. Believe. So I hope na naakay nakatunan ani mga igsoon. Gi-anoint si Christ sa balay ni Simon, pero dili si Simon mo'y napanalanginan. Apan ang babae nga naipagtuo niya. So I hope na ato po nang katunon kung unsay gibuhat sa babae. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you so much for the life of the certain woman nga ang tanaw sa mga tao siya makasasala. Apan nagduol gyud nimo, Lord, para iyang isurrender ang iyang kaugalingon diha kanimo. She believed in you, and that is why she was forgiven. I pray that you will help us also not to stop believing in you. We are all sinners, and we need your forgiveness. Even though karon nga imo naming mga anak, we can still do mistakes because ang among old nature naa paghihapon, ang among lawas. Na kung dili namo mabantayan, makigsabot yun ni sa yawa. O makurat na lang mi nga naay mga nahitabo sa among kinabuhi nga dili maayo. But we thank you for the Holy Spirit nga dili pod mi biyaan na naa kanunay sa among kinabuhi, that we just need to feed with your words so that our spiritual life will be stronger than our old nature. So please help each and every one, O God, to believe in your words and to obey kung unsa may mo isugo, Lord, and help us to believe in you all the way hantod sa imong pagbalik. Help us to serve you, O God, with all our hearts. And thank you, Lord, for this invitation. Please bless your people to come, to thank you for that salvation, to thank you, O God, and to help us love you back. Kung unsa ka grabe ang mga sala nga imong gipasaylo sa among kinabuhi, help us, Lord, nga among ibalik nimo ang gugma nga tukbang sa mga sala nga napasaylo sa among kinabuhi. And I pray, Lord, that this invitation will give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now the Lord has spoken.